evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. Kaya nga ay papunta dyan sa may 7-Eleven sa may Mindanao Avenue, Quirino Highway, Talipapa, Novaliches, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Sulok, sa may Ugong, Valenzuela City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta dun sa ating pick-up area. Sa kanyang apelang interim release, kumalat sa social media kamakailan ng balita na unconscious o walang malay umano ang dating Pangulo. Ang ganitong pinunaan ng mga Pinoy na nasa the Netherlands at sinabing walang ganitong ulat na nakararating sa kanila. Oy, sa mga nagtatanong at naghahanap sa atin sa Facebook at YouTube Live, pati sa DZH TV, pansamantala pong hindi po muna tayo mapapakinggan, no? Ang ating pong impila na hindi po napapanood at napapakinggan sa TV, sa Facebook Live at sa YouTube. Tuwing 11 PM ang balik po ng ere ay 3 AM na. Pero tuloy-tuloy po tayo sa radyo at hindi po tayo nawawala sa ere. Tayo tuloy-tuloy sa pagpahatid ng mga impormasyong mahalagang malaman ng bawat Pilipino. Magpapatupad naman ng full alert status simula po yan sa November 28, araw ng Biyernes, ang National Capital Region Police Office o NCRPO bilang paghahanda sa inaasahang malakiang trillion peso march protest sa November 30, araw ng Linggo. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asino, kasalukuyang nasa heightened alert ang pulisya matapos ng 2 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Magde-deploy ang NCRPO ng mga pulis na hawak sa civil disturbance management, negotiation, monitoring at arrests, habang gagamit din ng live CCTV monitoring upang matiyak ang mabilis na response hinggil sa anumang pagdagsa ng mga tao sa November 13. Dagdag pa niya sino, ipinagbabawal ang anumang pagtitipon o protesta sa Mendiola Street malapit sa Malacanang Palace. Una nang inihayag ng Trillion People Mobilization, kilusang bayan kontra Hurakot na idarako sa kilos protesta sa Luneta, EDSA at iba pang lugar upang igiit sa pamahalaan ang mas matibay na aksyon laban sa korupsyon. Malapit na po itong trillion peso march. Yung pangalawa na po ito, no? Dahil nung una yung September 21 at sa November 30 po yung pangalawang trillion peso march. At laban na ito parehas na ipinapanawagan ay yung paglaban sa korupsyon. Pero itong November 30 more on pananagutan ng mga natukoy na mga opisyal ng gobyerno at hindi lang yung mga maliliit na kasabwat nila. Ito po ang apela ng taong bayan na panagutin niya ikulong bago magpasko. Ito po, no, abangan niyo po ito sa ating pagbabalik mamaya. Ang meron na rin ba? Meron na ang red notice sa Interpol na si Harry Roque ayon po yan sa PAOK. Ito naman po si Alice Guo daw ay mananatili sa Pasig City Jail at yung hearing niya ay malalaman po kung mananatili siya sa Pasig City Jail
sa Miyerkules. Itong Oplan Paskong sigurado, inilunsad daw ng DACT. Ano kaya yan? Ito mga motorista, dagdag bawas sa presyo ng petrolyo, namumuro sa Martes. Ito 14 na pulis. Suspect sa panggagahasa sa isang 18 years old, 18 anyos sa Cavite. Abangan po ang detalye niyan sa pagbabalik ng programang For Tonight Only. Ano po, sir? Sir, ano to? Konting bilis po. Ito. Ito Sige. na ang chance mo na manalo ng isang 500 pesos kapag dating mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone o kaya ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sa bali, bibitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa Nagbabalik po ang programa For Tonight Only sa oras na 11:36 p.m. Nakatutok sa atin ngayon kahit na tayo ay nasa radyo lamang at wala tayo sa Facebook at live streaming sa YouTube. Talagang nakasubaybay si Ma'am Cora Caburaw. Happy listening, Tita Cora Caburaw. At ang aking nanay nakaka-celebrate lang ng kanyang birthday kahapon, November 22. Belated happy birthday. Siyempre, ang aking tatay kasama rin dyan. Nakatutok sa aming transistor radio dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Agustin Nolasco. At ito si Tita Lydia Evangelista at Sister Dolly Makawili, ang ating suki-suki. Aba, nakatutok din. Pero sa ating YouTube, si Ma'am Beth Gray. Yan kanina pa ito, no? Pero wala na po tayo muna sa ating YouTube at sa ating Facebook Live. Samantala, sa iba pang detalye ng ating mga balita, Diyan tayo pinapadaan sa... Turn lang. inaasang mas maraming lalahong sa Children's Task March. Sa darating po na November 13, kumpara po sa nangyaring protesta kontra korupsyon noong September 21. Ayon po yan kay Tito Aquino D ng Tindig Pilipinas, maaaring mas marami ang diskumpiyado kasunod ng revelasyon sa flood control scandal. Noong anibersaryo ng martial law, nasa 100,000 ang nagmarcha mula Luneta patungong Edsa Shrine na hiwalay na grupo sa mga nanggugulong kabataan o nanggulong kabataan. Sabi ni Rafaela David ng Akbayan Party List, target nilang maabot ang kalahating 7 katao sa programa sa araw ng Bonifacio Day. Samantala, isasagawa ang November 30 protest, hindi lang sa EDSA People Power Monument, kundi maging sa Bacolod, Cagayan de Oro, Iloilo at Cebu. Samantala, nanawagan ang mga miyembro ng Liberal Party sa Kamara na magkaroon ng bukas at transparent na bicameral conference committee sa pagtalakay sa pambansang budget. Sa kanilang joint statement, tinawag ng LP na crucial step ang BICAM sa implementasyon ng tunay na reforma sa budget at pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko. Kahit ng mga mambabatas mula sa Liberal Party, hindi optional at non-negotiable ang open at transparent na BICAM sa harap ng isyu ng katiwalian sa mga nakalipas na pagtalakay sa panukalang budget. Apela ng grupo ni na House Deputy Minority Leader Laila de Lima, dapat isulong ang full BICAM meetings at i-livestream ang mga deliberasyon. Sabi ni de Lima, dapat nakalathala ang minutes ng comprehensive BICAM meetings at detalyado ang matrix ng pagkakaiba ng House at Senate version kung papaano ito mareresolba.
Pinatibot naman ni Senator Erwin Tulfo ang Department of Environment and Natural Resources o DNR dahil sa kanya'y lantarang pagpapabaya nito at pagpapatupad o hindi pagpapatupad ng mga hakbang upang Sa General? maiwasan ang pagkasira ng kalikasan. Sa plenary del Senado para sa panukalang budget ng DNR, Hindi mo pala minuto ko. Tawa. Ang magkano lahat, boss? 1544 po. Drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat at God bless. Paalam po muna pa sa po.